Yan, so ito na naman po muli tayo. So gagawa na naman po ulit tayo ng funnel gauge. Bago yan, shoutout po kay Boss Joel Suarez ng Occidental Mindoro. Mr. Joel, salamat po sa inyong tiwala. So mga kaibigan, ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 1, 2026. So meron po tayong dalawang na-receive na gauge na gagawin ngayon. Yung isa, hindi ko lang alam yung province ng isa, no? Pero i-check ko mamaya. Okay. So ito, kahapon po ito na-receive. Ngayon ko lang po gagawin kasi meron po akong ginawa kahapon. No? Okay, so umpisa na po natin. Okay, ito po ay funnel gauge ng alam ko Fortuner to eh. No? Tingnan natin. Okay, yan. So, yan, maganda. Naka-plastic siya para hindi po siya madamage, no? Okay. Ang sira po nito ay nagpa-blackout siya, no? Minsan pag buhay nyo ng makina, hindi ka agad nabubuhay siya. Minsan it takes time. Minsan maabot pa ng ilang oras. Hanggang sa dumating yung point, ayaw na po talaga niya mabuhay. Ayun, Fortuner nga po, no? Ayan, okay. Ayan, Fortuner po siya, no? So, bago natin i-repair, tingnan po muna natin yung loob. Kung meron pong anything na any problem na physically na na-damage para at least maging transparent po tayo, no? Para makita po at malaman po natin bago natin gawin kung may something ano. Kasi minsan may mga shipping courier na talaga namang hindi po sila maingat eh. So physically wala pong any damage sa kanyang cover. Okay. Sana natin ha. So dalawang screw lang naman yan. Okay. Yan. So far, tingnan natin, no? So okay, fresh naman po siya. So wala naman po anything na tampered na siya or na repair, wala naman po, no? Okay. So then, tingnan natin itong cover kung mayroong basag. Kasi yung mga cases ako na nagagawa na may basag itong case niya. So, clip lang naman po yung mga kaibigan. Kaya hindi po yan mahirap tanggalin. Yan. So, wala namang pingas, wala namang crack, wala namang basag. Madumi lang pero malilinis po natin yan. Okay. So, yung mga mga needle niya, no? Patagal na siguro hindi na naka-align. So, hindi na naka-align sa zero. Okay. I-align po natin, i-calibrate po natin yung mamaya. So, tingnan natin ito. Tanggalin po natin yung secondary na cover niya. Yan. Okay. Yan. Tapos, tanggalin po natin itong needle. Doon sa mga gustong mag-try, no? Make sure lang na bago nyo tanggalin yung needle, lagyan nyo po ng guhit dito, kahit lapis, para tandaan kung saan nakaturo yung pinakadulo ng needle niya. Para in case ibalik nyo, so dapat doon po siya nakatapat. Okay. Eh, since ako naman kabisado ko na po yan, kahit di na ito. Okay. Tingnan natin yan. Ito, ingat lang po sa pagbabaklas kasi medyo maselan yung ano nito, no? Yung pinaka-roto kung tawagin. Pag na-misalign yan, nasisira yung kanyang mechanical. Okay. Tapos, papatagin po natin yung yung ilaw nito, no? Kasi sa sobrang tagal na nito, panigurado yung mga bumbilya nito, ano na siya, kundi malalabo na or may sunog na. Okay. Ayan.
Ingat lang po nito, baka mapalo kasi masyadong mahaba yan. O yan o, yung ilaw niya, sunog na o. Yan. So lahat yan, isang set naman yan, sasabay na natin. Kaya pinagpaalam ko muna doon sa customer para kung sakaling mabuksan at basic. At usually yung mga ganitong katatagal, talaga namang palitin na po. Kasi ang ilaw naman, usually 5 years na naman ang lifespan niya. So yan. So umpisa ko na po ito, it will take time, mga isang oras siguro. Then after that, videoan ko ulit together nung pagpapalit ng ilaw saka yung pagre-repair. Okay, sige, balik ako po kayo. Go. Okay na po ito, mga kaibigan. So, Boss Joel Suarez, okay na po ito. Pinalito na po natin ng mga piyesa, marami po yan. No? So, ito po yung ating mga pinalit, nakasilyado. So, sigurado po na brand new po siya. Okay, so napagta na po natin ng LED. Okay, napagta na rin po natin ng mga piyesa para doon sa black. So, try po natin, subukan natin na yan. Kanina ay sumundi eh. Ayan, tingnan natin. Applyan lang po natin siya. Okay. So, ito po yung may color combination. May kita niyo po mamaya kapag kinabit natin. So, 1, 2, 3. Ayan, no? Gana na. O, linaw. So, bali lahat po ng ilaw na pinasta natin ay total of 21. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yan, sakto po, no? Ganyan. Okay. Tapos, linisin lang po natin. Bago natin ikabit, linisin muna natin to para at least mawala yung mga dumi at alikabok, no? Okay, so yan. Ito marumi na to. Kailangan tanggalin po ito para yung bato ng liwanag ng ilaw niya ay pantay. Walang nakakasagapan. Yan. Yun. Yan. Bato na. Okay. So, ganun din ito. No? Tapos, ito dito lang po ito. Pag after na malinis. Yan. Okay. So, yan. Nana lang. No? Okay. Okay. Yan. Yan na ito. Tapos, kabitin na po ito. Naka-clip lang naman niya kaya hindi siya mahirap kabit. Okay. Good. Okay. Tapos, yung LCD natin. Ito. Yan. Okay. Ito. Inisip po natin. Ingatan nyo lang po kasi babasagin ito. Yan, okay. Yun. Sakto. Tapos ito, linisin na po natin ito. Okay. So, yan. Ito. Tapos ito, kapitan natin yung mga needles. So again, yung kanina, kung nilagyan siya ng palatandaan, doon niya lang po itapat, no? Ito po, hindi ko na nilagyan kasi kabisado ko na rin naman siya. Ayan. Okay. Tapos ito. Ayan. Mamaya po yan magkakalibrate yan. Itong needle, yung mahaba, sa gitna. Okay. Yan. Yan, okay.
Sapat lang po ito sa zero, no? Yan. Tapos, ikutin nyo lang, check nyo kung may nasayag. So, pag may nasayag, iangat nyo lang po ng konti. Ito sa zero din to. Nakapapal. Yan. Ikot. Yan. Yan. So, ito. Sabit na natin ito. Ilisin muna po natin. Yan. Yan. Tapos ito, ilisin din natin siya. Itong acrylic thinner, pampakintab, pampabago. Pamula yung mga dumi at talisab. Inisin nyo lang po mabuti. Yung loob. Okay. Yan. Yan. Ganda. Okay. Yan, makitab na. Yan bago. Tignan natin siya, no? Yun. Linis. Yan. Kung makikita nyo, yung mga needle niya nakatapat po doon sa taas lahat. So, kapag sinuplayan po natin yan, automatic po yan magka-calibrate ng zero. So, indication po yan na okay na po siya. Ngayon, kapag meron pong hindi gumalaw dyan, so may problema pa siya. So, makikita po natin yun. Kailangan mag-calibrate siya sa zero. Go. Okay. So, tingnan natin siya. Tingnan natin kung ano itsura niya. Kasi sa color combination na napili ng ating customer, tinato ng ilaw. Teka lang, tanggalin natin sa ilaw. Para mas makita po ng mas maliwanag. 1, 2, 3. Yan, no? Yun, nag-calibrate na siya. Ayan, ganda po ng ilaw niya. Ayan. Ang odometer niya ay 108,105. So, medyo mababa pa to, no? Ayan, okay na po ito. Sir Joel Suarez from Occidental Mindoro. Salamat po, bossing, sa tiwala po ninyo. So, ito po ay bukas ay papaship ko na po. So, maraming salamat po mga kaibigan sa inyong tiwala. Yung details po na aking service, contact number, pang-check nyo na lang po sa bawat video ko. Salamat po.